Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham na Merong isang mapayapang karian na tinatawag na Birvania at ito'y pinamunuan ni Don Fernando at ng kanyang asawa na si Doña Valeriana. Sila ay mayroong 3 anak na lalaki. Ang panganay na anak na si Don Pedro, ang pangalawa na si Don Diego at ang bunso na si Don Juan. Isang araw nagkaroon ng malubhang karamdaman si Don Fernando buhat ng isang bangungot. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang bunsong anak na si Don Juan na pinaslang ng 2 buhong at inihulog sa malalim na balot. Agad namang pinatawag ng reyna ang pinakamagaling na manggagamot. Ano ang sinapit na aking mahal na hari? Sinambot ko kung sabihin, mahal na reyna, na nagsimula na ko ang komisyon ng mahal na hari. Bakit? Ano ang sanhin na kanyang sakit hindi mo mapaliwanag? Ang sakit ng hari ay dulot ng isang magsamang bangungot. Ano ang gawin namin upang mawala ang kanyang sakit? Isa lamang ang maaaring mawala sa tiyon ang awit ng ibong Adarna. Ang Adarna ay nakakita sa punong Kedrastata sa bundok ng Tabor. Manghari at inang reyna, bilang isang panganay, hingin ko po ang iyong basbas upang ako ang hahanap sa ibong Adarna. Agad naman naglakbay si Don Pedro patungo sa puno ng Pedras Platas. Inabot ng 3 buwan ang paglalakbay ni Don Pedro bago tuluyang matunton ang daan paakyat ng bundok ng Tabor. Hindi naglaon ay natagpuan din ni Don Pedro ang Pedras Platas. Dumating ang laksa-laksang ibon ngunit wala sa mga ito ang dumapo sa kumikinang na puno. At di kalauna nakatulog si Don Pedro habang naghihintay sa pagdating ng ibong Adarna. Mahigit ilang buwan na ang lumipas at hindi pa rin bumabalik si Don Pedro. Don Pedro, asan ka na ba? Inang reyna, huwag kang mag-alala, hahanapin ko siya, pati na rin ang ibong Adarna. Naglakbay si Don Diego ng mahigit 5 buwan bago nito tuluyang marating ang Pedras Platas.
Gayunpaman ay 3 taon na ang lumipas at hindi pa rin nakabalik ang dalawang magkapatid. Parang isang libingan ang ilalim ng puno ng Pedras Platas dahil sa dalawang prinsipe na kapwa naging bato. Ang mga hari, kung inyong mararapatin, ako na po ang hanap sa ibong Adarna at ang aking mga kapatid. O aking bunsong anak, kung ikaw ay mawala sa akin, kakamatay ko ito. Ngunit kahit ako po ay inyong pigilan, hanapin ko pa rin ang ibong Adarna at ang aking mga kapatid ng palihim. Kung yan ang desisyon mo, wala na talaga ako magawa. Bendisyon mo aking ama, babaonin kong sandata. Di katulad ng naunang magkapatid, hindi gumamit si Don Juan ng kabayo, sa halip ay naglakad lang ito. Niniwala ang prinsipe na kusang dadating ang biyaya sa kanya kung mabuti ang kanyang hangarin. Nagbaon siya ng 5 tinapay at kumakain lamang tuwing magkaisang buwan. 4 na buwan na siyang naglalakbay at tumigas na ang natitirang baon na tinapay. Habang naglalakbay si Don Juan ay meron siyang nakasagupang isang matandang leproso. Po kayo sa akin, Ginoo. Maghihingi sana ako ng pagkain. Ito po, pagkain, bawal ko sa aking paglalakbay, kunin niyo po ito at ako'y busog pa naman. Maraming salamat po, Ginoo. Baka may maitulong ako sa iyo. Ako po ay paroroon sa bundok ng Tabor at naghahanap sa ibong Adarna. Alam niyo po ba kung asan ito? May baging Diyos, kung gayon ay malayo-layo iyong pupuntahan. Ngayon ang bilin ko ay itanim sa iyong puso. Tandaan mo kung sino mang madumihan sa ibong Adarna ay magiging bato. Maraming salamat po, utang na loob ko po ito sa inyo. Tao po! Ano bang naliligaw sa aking lugar? Ano bang inyong kailangan? Ako po ay si Don Juan. Ang sadya ko rito ay hanapin ang ibong Adarna upang Nasaan ang sakit ng aking hari? Kung gayon pa man, pakinggan mong aking sasabihin. Ang ibong Adarna ay isang mahiwagang ibon na kung sino pa man ay wala pa nakakakuha nito. Ito ay umaawit ng 7 beses pag siya ay nagpapahinga at siya ay makikita lamang sa Pedras Platas. Kapag siya ay umaawit, kailangan mong hiwain ang iyong palad at pigain ito ng dayok. Maraming salamat po. Utang na loob ko po ito sa inyo. Pinakinggan ni Don Juan ang lahat ng sinabi ng ermitanyo at binigyan rin siya nito ng sentas na ginto upang gamiting panghuli at panggapos sa ibon. Nabiyag ko nga ang ibong Adarna pero paano ng aking mga kapatid? Ito ang mga. Punuin mo ito ng tubig at ibuhos sa iyong kapatid para bumalik ng buhay. Maraming salamat po. Utang na loob ko po ito sa inyo. Na anuman. Salamat, bunso kapatid. Sa iyo ay utang ko ang aking buhay. Walang anuman. Asa ng Adarna, Juan? Ito na po.
patay. Kami nakabalik na at dala namin ang ibong Adarna. Maligayang pagbalik. Nasaan ang bunsong anak si Juan? Nasaan si Juan? Kuminahon ka at makasasama sa iyo ang pag-alala. Inang Reyna, ito na po ang ibong Adarna. Bakit may durosa ang ibong Adarna? Bakit may sakit? At sana ay patawarin niyo ang aking mga kapatid na nagtaksi sa akin. O mahabaging Diyos, anong nangyari sa iyo, Ginoo? Mukhang kalunos-lunos ang iyong kalagayan. Halika at ikay aking gamutin. Mala, ang pakiramdam ko ay maayos na. Maraming salamat po. Ano po bang gagawin ko pang mabayaran ninyong kabutihan? Ang layunin ng kawanggawa ay hindi kailangan ng kabayaran. Kung ganyan, maraming salamat po. Aalis na po ako at meron pa akong papuntahan. Mag-ingat ka sa inyong paglalakbay, Ginoo. Sana ikaw po ay pagpala. Amang Mari, narin na. Ako ay nagbalik na. Ang aking nararamdaman ay maayos. Maligayang balita. Pedro, totoo ba ang sinabi ng ibong Adarna? Nagsalita ang ibong Adarna. Sinabi ang lahat ng pagtataksil ni Don Pedro at Don Diego. Nung nalaman ng hari, agad naman itong nagalit. At sinabing patapon ang dalawa at bawian ng lahat na karapatan. Ngunit ito ay pinigilan ni Don Juan. Hindi ko ito matatanggap. Maghiganti ako sa kayaan niyang ginawa niya sa atin. Pero Don Pedro, hindi ka ba natatakot kung anong gagawin ng amang hari natin kung nalaman niya ito? Ba't naman ako matatakot? Ako ay isang Don. Sumunod ka na lang sa utos ko. Asan kaya si Don Juan? Oy, Don Juan. Ikaw muna daw magbantay sa Adarna. Hintayin mo na lang si Pedro. Nagdala ka ba ng suste? Oo. Sige na. At tuluyan na ngang nakatakas ang ibong Adarna. Wala silang magawa kundi sundin ng kanilang ama na hanapin si Don Juan. Umabot ng ilang buwan sa paghahanap kay Don Juan. Sa lugar ng Armenia nanirahan si Don Juan upang magtago at huwag maparusahan sa pagkawala ng ibong Adarna. Ito pa lang pala. Ilang araw kami naghahanap sa iyo. Nandito ako dahil natakot ako na baka parusahan ako ng amang hari. Huwag kang matakot. Sumama ka na lang sa amin. Sa aming palalakbay. Sige, kung yan ang iyong gusto. Tara. Sa kanilang paglalakbay ay isang balon ang natuklasan ng magkakapatid. Ito ay may makikinis na marmol at ang lumot sa paligid nito ay may gintong nakaukit. Manghang-mangha ang magkakapatid sa nakita dahil sa ilalim ng balon ay wala naman itong lamang tubig. May makikita din doon na luwid para sa mga nais magtangkang bumaba. Unang bumaba si Don Pedro. Bilang siya ang panganay, ngunit dahil sa kadiliman ay hanggang 30 dipa lamang ang kinaya nito. Sumunod naman na bumaba si Don Diego, ngunit hindi rin ito nagtagal sa ilalim. Si Don Juan ang pinakahuling sumubok. Buong tapang nitong hinarap ang kadiliman sa balon. Malalim na ang narating nito ngunit patuloy pa rin siya sa pagbaba. Si Don Pedro at Don Diego ay nababahala at naiinip na sa kakaintay sa muling paglabas ni Don Juan. O Hiwaga, malaking kanto ang balong ito. May palasyong kumikinang sa loob nito. Naglalakad-lakad si Don Juan at nakita niya ito si Doña Juana at napakilala siya sa kanya. Magandang umaga sa iyo, o marilag na prinsesa. Ang pangalan ko ay Juan. Magandang araw din sa iyo, Ginoo.
Ako'y manghamahati kay narito. Ang pangalan ko ay Doña Juana. Sadyang ang tadhana ang nagdala sa akin upang ikaw ay makita. Kung ika'y walang nadaramang pagmamahal, isilin mo na lang ang aking buhay. Ano ang silbi ng aking buhay kung ika'y hindi naman makakamtan? Tanggapin mo ang aking puso. Kapag ito'y naglaho, patunay na nagtaksil ka sa pangako. Aking prinsesa, kailanman ay hindi ako nagtaksil. Panahon lang ang magsasabi nito. Ngunit ngayon, paano kita itatago laban sa malupit na higanteng nagbabantay sa akin? Ang takot ay hindi bagay sa akin. Hayaan mo, labanan ko ang higante upang ikaw ay ligtas. Nandiyan na ang higante, magtago ka! Juana, nasaan ang tao? Naamoy ko. Hindi ko alam. Sinaswertein ka nga naman, hindi ko na kailangan makita ng pagkain. May kusang lumapit. Higante, tumahimik ka. Ako ay hindi pagkain. Kung ikaw ang kilabot sa iyong karian, dito ikaw ang makakain. Aking prinsesa, ikaw ay ligtas na. Salamat, Juan. Tara na, tumakas na tayo. Ngunit, Juan, hindi ko maring iwan ang aking kapatid na si Leonora. Naroon siya sa loob ng palasyo binabantayan ng isang serpiente. Kung yan ang iyong gusto, aking prinsesa ang nililayag. Ngunit ako'y natatakot. Baka ikaw ay masawi at ako'y maiiwang mag-isa. Pangako aking prinsesa, ako ay magbabalik sa iyong tabi. Mapangahas! Sino ka at bakit ka na parito? Pamaning prinsesa, ang pangalan ko ay Juan. Ako ay nanggaling sa karya ng Birbanya. Hindi mo ba alam na kamatayan ang iyong makakamtan sa pagparito? Kaya bago pa dumating ang serpiente, ikay umalis na! Hindi gano'ng masaklap mamatay kung ito'y sa harapan mo lamang. Nagbibiro ka ba? Hindi kita kailangan mamatay sa aking harapan. Umalis ka na at mahinayang makitil ang iyong buhay. Ano ba ang ikinagalit mo, prinsesa? Ang gusto ko lang naman ay ligtas ka sa kapamakan dulot ng serpente. Leonora, bakit may isang taong ikinalaso dito? Ikaw tao, ang iyong buhay ay aking kikisilin. Kung gayon, labanan mo ako. Leonora, umalis ka na! Lumabas na sina Juan, Juana at Leonora sa balon. Aking mga kapatid, Don Pedro, Don Diego, sila ang magkakapatid na Juana at Leonora. Sila ang prinsesa sa loob ng balon. Ito nga ay isang hiwaga. Pinagala ko na makilala kayo, Doña Juana at Doña Leonora. Naku! O bakit? Ano ba yun? Oo, Juan! Ang gamanting singsing na ipinamana sa akin ng aking inay na iwan sa loob ng balon. Kung gayon, kailangan ko itong puntahan. Maghintay lang kayo dito. Tinalian ni Don Juan ang sarili at bumaba sa balon para kunin ang diamanting singsing. Juan! Napastan! Bakit mo pinutol ang lubid? Ibig mo bang kanyang kamatayan? Oo, kung ito rin lamang ang paraan, para ikaw na sa akin lamang. Walang hiyaan! Hindi na babagay si Leonora sa iyo! Dadalhin ko kayong dalawang prinsesa sa Birbanya at ipakilala bilang bagong asawa. Subayan mo ako! Gusto kong mapag-isa! Puntahan mo si Don Juan at protektahan mo siya. Dinala ni Don Pedro at Don Diego si Prinsesa Leonora at Doña Juana sa palasyo. Aming amang hari, kami po ay nagbalik na. O sa Diyos, pasalamat kayong lubos. Sino sa kanila ang iyong pakasalan? Ang aking anak na si Don Pedro? Ang aking pipiliin ay si Doña Leonora at ang Don Diego naman ay si Doña Juana. Ako po ay sumusuway. Ngunit meron na po sana akong hihiling. At ito po ipagliban muna ang kasal. Mula noong mauli lang aking ama at ina. Ako po'y 7 taon nang namuhay mag-isa. Sana po'y mahintayin niyong matapos ang aking panata bago ko po pakasalan ang prinsipe ng Birbanya. Kung yan ang kagustuhan
nagustuhan mo, Doña Leonora. Ikaw naman, Doña Juana. Ang kasal mo ay handa sa ginagawang pista. Maraming salamat, Lobo. Maraming salamat. Nang magising si Don Juan ay dumating ang ibong Adarna at inutusan siyang pumunta sa Reino de los Cristales. Ang Reino de los Cristales ay pinumunuan ni Haring Salermo at may anak siyang 3 babae na sina Isabel, Juana at ang bunsong anak na si Maria Blanca. Matanda, meron pa ba kayong pagkain? Pwede bang manghingi kahit kakaunti lamang? Ito, Ginoo, durog na tinapay. Tiyak na ikay masayahan dyan at ito tubig. Maraming salamat po. Kahit hindi ko masusiklan ang iyong kabutihan ngayon, pero tiyak, pag tayo nagkita muli, ikaw ay aking tutulungan. Alam niyo po ba saan matatagpuan ang Reinos de los Cristales? Aba, wala akong alam dyan. Pero mayroon akong alam kung saan patungo ang Reino de los Cristales. Tandaan mo, nasa ikapito na hanay na bundok ang iyong makikitang ermitanyo. At ito, Baro, ito ang ipakita mo sa kanya kapag kayo ay nagkasalubong. Sino ka? At ano ang iyong pakay dito? Wala na akong tao nakikita dito. Pupo ay pinadala na iyong kapatid upang masagot ang aking hiling. Ito po ang kanyang kapirasong barong upang mapatunayan na ako'y nagsasabi ng totoo. Ngayon, ano ang iyong katanungan? Ang sadya ko po ay malaman kung saan ang daan patungo Reino de los Cristales. Sa 8 taong paninirahan dito, wala akong nakitang ganyang kaharian dito. Maghintay ka at tanungin ko ang aking mga sakop na nasa bukid. Agila, ba't nahuli ka ng dating? Hindi mo ba nauunawaan ang tunog ng kampana? Patawad po, ano kayo. Hindi ko po sinadyan na sumayin ang tunog ng kampana. Ngunit ako po ay nanggaling sa napakalayong lupain. Kung gayon, ano ang lupain ng iyong pinanggalingan? Isang malapit na lupain, ang Reino de los Cristales. Hiwaga, Don Juan. Maganda ka at ililipad ka ng aking agila patungo sa Reino de los Cristales. Aking mahal na hari, dito na po tayo. Dito na po kita iiwan. Siya nga ay may mataglay na kagandahan. Ako sana ay patawarin sa pagtatagong nagawa. Natulala lamang ako sa iyong taglay na kagandahan, o mahal na prinsesa. Kung ako man ay may nagawang malaking kasalanan, tatanggapin ko ang parusa na iyong ibibigay. Galit ko sa iyo nag-aapoy dahil sa pagpasok mo ditong walang paintulot. Galit mo man kung nag-aapoy, ganoon rin ang puso ko sa iyo. Batil at nadarama ko ay iyong sinseridad. Kaya ang galit ko sa iyo ay nawala at natunaw na parang bula. O aking prinsesa, ang pangalan ko Juan, ako'y nanggaling sa karya ng Birbanya. Tumayo ka, Don Juan. Tanggapin mo aking kanang kamay. Ito ay tanda ng pagsinta ko sa iyo panghabang buhay. O aking mahal na prinsipe, marami na naliligaw sa akin, ngunit ni isa walang nagtagumpay. Ngunit iba ka sa kanila, tutulungan kita sa iyong mga pagsubok. Salamat aking mahal na prinsesa. Doña Leonora, gusto mo bang pakasalan si Don Juan? Opo. Don Juan, gusto mo bang pakasalan si Doña Leonora? Meron bang tututol sa kasal na ito? Itigil ang kasal! Ikaw naman, hindi mo pala ang dati mong pinamahal? Alala ko ng pala, si Doña Maria Blanca ang tunay kong inahan. Hindi ako papayan! Pasensya ka na, pero nandyan ba naman ang aking kapatid na tunay na magmamahal sa'yo? Huwag kang mag-alala, Doña Leonora. Nandito ako mabubuhay para sa iyo.
colluding. Buhay gangster. Go! Sino sa kanila ang aking pagkakasalan. Ang kasal niyo ay ginagawa sa pizza. Ang kasal niyo ay nasa ginagawang pizza. Pagdali BA. Lo, love you.